Purihin ang Panginoon, umawi ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Francisco de Assisi. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Hudiyismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko, at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay ipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kaninuman. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol, liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon.
Totoong lahat ang sinabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya ng kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang pangalan o mga pangalan ni Marta at ni Maria. Magkapatid. No? May isa pa silang kapatid, si Lazaro. Ito yung nasabi nga na malapit, no, sa puso ni Jesus. At ang sabi sa mga pag-aaral, sa tuwing pupunta si Jesus sa Jerusalem, no, ay dumadaan siya o doon siya nag-i-stay sa bahay nila Marta, nila Maria at Lazaro. So, mga kaibigan na itinuturing ni Jesus. Pero tingnan po natin at pagnilayan kung ano nga ba ang maaaring aral na dapat nating matutunan sa kwentong ito.
Sa unang bahagi, ang sabi po ay malugod siyang tinanggap sa tahanan. No? Malugod siyang tinanggap ni Marta sa tahanan nito. Pero nung nakapasok na si Jesus, abalang-abala naman si Marta sa kakaasikaso. Samantalang si Maria ay umupo, in-entertain si Jesus sa pamamagitan ng pakikinig kay Jesus. Si Marta, in-entertain si Jesus sa pamamagitan ng pag-aasikaso, yung bang tinatawag nating pagkaaligaga. Hindi naman po masama, no? At hindi, kumbaga, pangit yung ginawa ni Marta. Kaya lang, ang sabi ni Jesus, mas pinili ni Maria kung alin yung mas mabuti. No, mabuti naman yung ginawa ni Marta, pero mas mabuti yung ginawa ni Maria dahil nga, siyempre, no, kung may bisita, kaya nga bumisita para makipag-usap, makipagkwentuhan. Ay kung, halimbawa, no, kung busy ka naman pala sa pag-aasikaso, sa pagluluto, sa kung ano, eh di babalik na lang ako. Parang ganun ba? No? Ganun yung sitwasyon. Pero dito, hindi ito laban ni Marta at ni Maria. Hindi ito, no? Kundi ito ay si Marta at si Maria na buhay din natin na maituturing. Balanse dapat. Hindi tayo pwedeng puro dasal lang. Hindi rin tayo pwedeng puro gawa lang. May laging oras at tamang oras sa lahat ng bagay. So ngayon, oras ng pakikinig sa Diyos. Minsan sa simbahan mismo, ang daming Marta. Nagmimisa na, ang dami pang aligaga. Kaya tuloy, napagod lang. Pagkatapos ng bawat activities, maiinit ang ulo ng mga Marta. Kasi pagod, di ba? Pagod, kami nga nag-asikaso nito, kami na lahat dito. O ba? Di ba dapat bago dumating si Jesus, dapat okay ka na para pag nandyan na siya. Mas gusto kasi ni Jesus na yung presence mo eh. Hindi yung kung ano ang ginagawa mo eh. Kundi yung presensya mo dahil si Jesus ang may gagawin sa atin. Ano ba? Saan ba tayo mas madalas? Si Marta o si Maria? Sabi ko, kailangan pareho itong bahagi ng buhay natin, yung tinatawag na prayer at yung labor. Sana po, mas piliin natin kung ano ang mabuti sa bawat hinihingi ng pagkakataon. Yan si San Francisco ng Assisi. Mas pinili niya yung mamuhay ng payak, ng simple, iwan ang karangyaan, iwan ang karangalan para makapiling lamang si Jesus. Ang dami nating pinoproblema, ang dami nating inaalala na pagka minsan, imbis na makinig tayo sa Diyos, dapat ang Diyos ang makinig sa lahat ng reklamo natin sa buhay. Ang kesyon, sabihan mo naman, sabi niya, di ba? Sabihan mo naman yung aking kapatid, tulungan naman ako, hirap na ako dito. Ay, sino ba nagsabi magpakahirap ka dyan? Di ba? Parang, sino ba nagsabi problema ka dyan? Mag-relax ka nga. Di ba? Makipagkwentuhan ka, subukan mo rin makipagkwentuhan. Kasi hindi naman talaga matatapos at mauubos ang mga gawain na yan. Pero yung pagkakataon na minsan lang, di ba, minsan lang dadaan sa Jesus, samantalahin na. Maging sa atin, sabi nga, minsan lang ilang minuto lang to. Pagkatapos ito, di saka kayo babalik sa inyong mga gawain. Pero at least naibigay mo yung kalidad, di ba? Ang hinahanap nga natin yung quality ng pagsasama-sama. Nawa, sa tulong ni Marta Maria at ni San Francisco ng Assisi, mas piliin natin kung alin
ang lalong mas mabuti. Amen? Magsitayo po ang lahat. Tulad ng napag-alaman ni Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga mingisang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa mga may sakit, mga natatanging intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo po lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig si San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan, at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak at sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat
sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kataasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. To the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I believe you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I
His people to live in faith and truth. And manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay